Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, hinatulan na. Naku po. PBBM nilaglag na si Romualdez. Ito na ang katapusan o sabuatan. Ayan mga kababayan, nagtatanong po kung katapusan na po ba ito o panibago pong sabuatan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So ayan mga kababayan, eto, no? Basahin lang po muna natin itong post ni Attorney Rowena Guanzon na kung saan, eto po ang sabi niya mga kababayan. Pinaglaruan lang si PRRD ng isang adik, nako po At sabi niya pa, hindi ka namin mapapatawad, hindi ka namin talaga mapapatawad, okay? Ang ironic lang kasi, yung galit sa adik, nakakulong at yung adik pa ang nagpakulong. May nakita nga po akong isang post niyan no? Sa isang post po sa social media, sabi niya po, nako, yung presidenteng nagpakulong sa adik, ipinakulong ng isang presidenteng adik, nako po sabi pa po dito ni Attorney Rowena Guanzon, baliktad na talaga ang mundo. Sa bagay, yung sa nakawan nga, sa nakawan, sa mga nakawan, sa flood control, yung testigo mismo ang ipapakulong Oo nga mga kaubayan, no? Baliktad na talaga ang mundo ngayon, Kung sino patuloy yung mga testigo, sila patuloy ang ipapakulong ng ating gobyerno. Ayan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto kasi may papasadahan pa tayong balita patungkol na po naman po kay Romualdez. Nako, nilaglag na po si Romualdez mga kababayan, no? Eto, pakinggan po natin ang balitang ito at bigyan po natin ng reaksyon. Tumawag daw kay Ombudsman Boying Remulla si dating House Speaker Martin Romualdez para magpaliwanag sa pagkakadawit niya sa flood control scam. Ayon kay Remulla, tinawagan siya ni Romualdez noong Oktubre matapos siyang italaga bilang ombudsman. Itinanggi raw ni Romualdez na may kinalaman siya sa mga maaanomalyang flood control project. So yan mga kaubayan, no? Ano ba, ilalaglag ba si Romualdez or gumagawa sila ni Remulla ng panibagong script? Magsasabuatan ba? Bakit kailangan prior of the investigation, no, ni Remulla, kailangan tumawag itong si Romualdez? Nakakapagtaka, di ba mga kababayan? Sabi naman ni Remulla kay Romualdez, ebidensya pa rin ang nangingibabaw sa investigasyon. Dagdag pa ni Remulla, sinagot lang niya ang tawag ni Romualdez bilang respeto dahil brad niya ito sa fraternity. I do not want to file a lousy case. I will never file a lousy case. I'm not that kind of person. I want things to be done properly. Wag kami Remulla, no? Wag kami ang ganunin mo na I don't want to file a lousy case, no? Nako. Ang dami mo nga mga lousy case di ba? Nung nasa DOJ ka pa, no? Ngayong nasa ombudsman ka pa, wala ka pa namang ginagawa no? Pero ang nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit tatawag si Romualdez kay Remulla? Diba? Ano ba? Sabi niya siguro, Brad, baka pwedeng palusutin mo ako ngayon, di ba? Kasi iba naman po yung, baka lang naman, no? Baka lang naman po, iba po yung kanilang pinag-usapan, doon sa pagtawag ni Romualdez kaysa po, okay? Sa mga sinasabi ngayon ni Remulla, di ba? Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, maniniwala ba kayo na yun lang po ang ipinag-usapan nila? Or meron pa po silang pinag-usapan, no, na mas importante pa. Kaysa po doon, parang nangungumusta lang Brad, magkakakaso ako sa iyo.
Oh, alam mo na, i-dismiss mo agad. Parang ganun lang yun, di ba? Oh, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, President Bongbong Marcos Jr. Aba, eto nagsalita na. At least, sabi po dito ni Ma'am Malutikia, no? At least hindi po si Auntie Claire ang nagsalita. Mismong presidente po ang nagsalita nito. O eto mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay i-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay So at the end of the day mga kababayan, nasa kamay po pala at the end of the day, mga kababayan, nasa kamay po pala ni Ombudsman Boying Rimulya ang lahat ng ito. Naku, naloko na. O ICI. Sino ba ang nag-create ng ICI? Si President Bongbong Marcos Jr., no? DPWH. Naku. Nandyan po nga ang kalukuhan ngayon eh. I-refer na po sa Ombudsman. At Ombudsman na po ang mag-iimbestiga. Yari tayo nito. Parang ang lumalabas dito mga kababayan, no? Parang ang lumalabas dito, wala talaga tayong mapapala. Bakit? Mag-i-expect ba kayo kay Boying Rimulya na papabor sa taong bayan or papaboran yung kanilang mga kaalyado? Diba? Nakita na po natin ito. Itong si Rimulya. Nako po. tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. At nakita lahat ng ebidensya at mag-file ng kaso ng blunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. So yan mga kaubayan, no? Pinangalanan po, Speaker Martin Romualdez, Saldico, okay? Ang tanong dito, nilalaglag na po ba ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pinsan na si former Speaker Martin Romualdez? Diba? Aba, malakas po ang loob ng ating presidente. Kasi ngayon lang po sa dami-dami po ng ginawang kalokohan or sa dami-dami pong ginawang pagdidesisyon ni Romualdez na hindi gusto ng taong bayan, ngayon lang mga kaubayan. Ngayon lang po nagsalita ang Pangulo involving, no? Former Speaker Romualdez, di ba? Ngayon lang for the very first time mga kaubayan. Ngayon lang siya nagalit kay hindi nga galit Mukhang eto may naaamoy tayong hindi maganda dito Kasi nga ombudsman di ba? Ipinauubaya na po ni President Bongbong Marcos Jr. ang pag-iimbestiga kina Romualdez at Saldico sa ombudsman. Alam naman po natin ang ombudsman mga kababayan, no? Nandyan po kung mayroon po silang George Garcia sa COMELEC, no? At mayroon silang Junvic Rimulya sa DILG, etong ombudsman, no? Rimulya. Di ba? But what I'm trying to point out, pare-parehas po mga tatlong yan di ba? Pag kinakailangan na sila, doon sila pumapasok mga kaubayan, di ba? Pumapasok ang mga yan pumapasok. Okay? Anyway, ito mga kaubayan, pasadahan po natin ang video ito na kung saan Senator Marcoleta once again lambasted Ping over Gutes's notary issue just to divert the topic. Nako, eto Senado niyanig si Senator Marcoleta. Okay? Leksyon sa proseso na ang batas isinampa.
Aba, eto mga kababayan, panoorin po Kung, natin to. Sinasabi nila na pinalsipika ay meron naman pong notarial details. Ang ibig sabihin po, merong stampad na ginamit na kung saan po sinusulatan yung mga detalye ng notaryo at meron pa pong parte doon na kung saan ilalagay mo yung numero ng dokumento, yung pahina, pati po yung bilang ng Book of Registry. Yung pong dokumento ni Gutesa, Mr. President, pag sinalat mo po, meron po kasi akong kopya. Meron pong dry seal. Ang ibig po bang sabihin, Mr. President, si Gutesa, kinakailangan pa niyang maghanap o mag-imbento ng stampad para sa notarial details at saka yung lugar ng opisina na kung saan i-stamp mo doon. Mangihiram mo, magnanakaw kaya siya ng isang dry seal? Paano gagawin ng isang ordinaryong taong pumunta sa isang notarial office na hanapin lahat ito? Saan niya kukunin yung notarial number? Saan niya kukunin yung book number, yung page number? Ano pong mapapala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Sir President, sa ordinaryong pangyayari po kailangan pa bang gawin ng isang Orly Gutesa yun? Yung ipeke niya yung... O paano niyang gagawin? Anong capacity ng isang ordinaryong tao na hanapin lahat yun? Sa yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinoproteksyonan nila yung mga pangalan na nabanggit doon, ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama, meaning Orly Gutesa. Nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? I agree na hindi practice yung ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung nagnonotaryo. Ikaw ba talaga itong pumipirma? Ano pong mapapala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Makailan lamang po ay merong isang tao na naging controversial dahil sa kanyang ginawang pagtestigo dito sa Blue Ribbon Committee. Ang pangalan niya po ay Orly Gutesa. Si Orly Gutesa po, kagaya po ng nalalaman na ng marami, kung hindi man lahat, he testified before the Blue Ribbon Committee and he was the only one who was able to connect the dots between Saldico and Martin Romualdez. He chose to present himself before the committee, took his oath, and he allowed himself to be interpellated by the members of the Blue Ribbon Committee. This representation thought that that was the thing to be done. Pagkatapos po noon, Mr. President, yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinoproteksyonan nila yung mga pangalan na nabanggit doon, ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama, meaning Orly Gutesa. Nagsimula po sila na hanapan ng butas yung nagnotaryo doon sa dokumento. Sa akin pong palagay, Sir President, naging muti ang academic yung notaryo sapagkat yung testigo umarap naman. Maghapon, So yan mga kababayan, ito po siguro yung sinasabi kanina ni Atty. Ruben Aguanzon, no, na kung sino pa yung mga tumitistigo, sila pa po yung kinakasuhan, no? Or talagang dinidikdik, no? Para something na bumaliktad. Ano bang gusto ni Lacson dito mga kababayan, di ba? Yun na po siguro itong sinasabi na dito ni Senator Rodante Marcoleta, no? na nandito po kasama natin tumestigo at sinagot lahat ang mga tanong sa kanya. Ngunit hindi po sila nagkasya doon. Talagang
pinagsikapan nila sa pagitan ng pag-disown nung notary public ng kanyang alleged signature. Mr. President, gusto ko pong malaman ngayon, hindi po ba kalakaran na yung mga nagpapanotaryo, ibibigay lang po yung dokumentong gusto nilang ipanotaryo sa opisina ng kanilang pinuntahan at kung magkano man ang bayad na hihingin sa kanila, magbabayad po at kukunin na nila yung notaryo o yung dokumentong pinanotaryo. Hindi po ba ganun ang kalakaran, Mr. President? That is correct, Mr. President. Kinakailangan ng personal appearance nung affiant. Ganun nga po ang ginawa niya, Mr. President. At kung titingnan po natin sa mga matataong lugar, for example, the vicinity of a city hall, doon po dikit-dikit po ang mga opisinang nagnunotaryo. Ganun pa nga pong nasa jeep na nagnunotaryo. Pangkaraniwan po bang nangyayari, Mr. President, na yung po nagpapanotaryo bago siya umalis ay pipilitin niyang puntahan yung inaakala niyang nagnotaryo at sasabihin niya, Ma'am, Sir, pasensya na po kayo. Gusto ko lamang pong malaman kung talaga kayo po ang pumirma dito sa dokumentong ninotaryo ninyo. Nangyayari po ba yun? Sinisiguro po ba nung nagpanotaryo bago siya umalis na yung inaakala niyang nagnotaryo sa kanyang dokumento ay siya nga? At nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? Well, base sa personal kong karanasan, mayroong assumption ang nagpapanotaryo na talagang yung nagnotaryo ay mayroong komisyon. Hindi ho kickback. Ibig sabihin, notarial commission. May authority. So, I agree na hindi practice yung ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung nagnonotaryo, ikaw ba talaga itong pumipirma? In fact, kabaliktaran. Ang notaryo nagtatanong dun sa pipirma, ikaw ba talaga ito dahil kailangan mong humarap sa akin? Salamat po sa inyong kasagutan. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon, no? Klarong-klaro na po mga kababayan, ha? Itong mga aligasyon patungkol po dito sa notaryong ito. Useless itong ni Lacson, pinatagal lang po yung oras, no? Useless pa rin kasi nung natapos na po yung script nila, bigla naman pong lumabas si Saldico, mga kababayan. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.